Noong nag-retire ako, parang ang hirap bitawan ang hirap mag-retire talaga naging passion na sa akin. Okay. Ngayon, pagkatapos ko mag-retire, nasa basketball pa rin ako. Tapos minsan may mga exhibition games kami. Yung Gilas Legends, PBA Legends, ganyan. So, nasa basketball pa rin. Meron diyang may uutot. Di ba? Tapos, sobrang makakilala na kayo. Alam mo na kung kanino, kapag walang tunog yung utot, alam mo kung kanino yung utot. Ganun sa sobrang kilala mo na sila di ba? Yung mga nakakatawa. Alam mo, kaya ano yan? Kaya ano yung utot na yan? Ikaw yun, Hindi na yung makakatanggi. Kilala ko utot mo. Hi Dreamers, this is Jerry Salvador and welcome to The Pillow Talk, where dreams get unplugged. So ang ating guest po today ay napakatangkad niya po. 6'5" po siya na family man and Gilas legend. Let's all welcome Sir Renidel De Ocampo. Hello po! Nice to meet you. Laki po ng kamay niyo. Hello po sa lahat. Kamusta po kayong lahat? Yes, welcome po sa Pillow Talk. Thank you. At excited ako ngayon dito sa The Pillow Talk. Yes, and napakatangkad nyo din po. Actually, kinakabahan ako na baka hindi siya kasya sa bed, pero okay naman. Kasya tayo, kasya. Yes, yan. So, as a basketball Gilas legend po, so ask ko lang po, since nanalo po yung Gilas ngayon po na dun sa Asian Games, ano po yung gusto nyong sabihin sa kanila as a message, as a former Gilas legend din po? Siyempre, very proud. Talaga nakaka-proud yan sa team natin na Gilas Pilipinas. Yung nanalo sa Asian Games na gold. So, parang halos 50 years to parang ganon, 50 years, 60 years natin na huli tayo naka-gold. Ang tagal din. Oo, sa Asian Games. So, ngayon na ulit. So, tung nakaraan naman na FIBA Olympic qualifying, medyo nagkaroon tayo ng chance na nanalo. Pero nung huli, nagkaroon ng mga injuries. Yun nga lang, hindi tayo nakapasok ng Olympics. Pero maganda yung pinakita ng team. So good sign yun sa mga future saka sa mga susunod nilang mga tournaments. Yes, sana sa next Olympics makasama na rin. Sana, kasi isa yan sa mga dream ng mga athlete na katulad ko na maging isang Olympian. Diba? Ayun po. So, balikan na lang po natin muna from the very start, yung journey nyo po. So, from childhood po ba, parang, paano po ba nag-start siya? So, di ba yung brother niya din po nag-basketball? So, parang, ganun po ba na naglalaro kayo together, ganyan? So, paano po siya nag-start? Meron kaming mga tiyuhin na, na nagba-basketball, napapanood namin sa mga liga. So, at the same time, may mga bola rin dun sa amin na lalaro-laro yung mga bola. Naglalaro din kami ng kuya ko, mga kapatid ko, ganyan, mga pinsan, tropa. Pero nag-decision talaga ako na mangarap nung age 16. Pero nag-start ako talaga ng talagang very, tawag ito, kumbaga mga basic, systematic basketball na nung 14. 14. Okay. Pero bago yun, syempre, iba yung pangarap ko. Ano po ba yung childhood dream nyo? Childhood dream ko, gusto ko maging engineer dati. Pero syempre, alam ko, hindi kakayanin Kumbaga sa pangpaaral, ganyan, financial. So, kaya lalo ko nagpursige sa paglalaro ng basketball para makalibre, may scholarship. Yun yung parang goal before. Okay. So, ganun lang. Gusto kong maging varsity, gusto kong makalibre pag-aaral. Pero nakita ko na ginagawa ko na rin lang. Nag-start na akong mag-decide na gusto kong maging professional basketball player. Noong age 16. Yun talaga, yung parang naging pangarap mo na siya. Tapos talagang pinush mo na yung self. Sabi ko, nahihirapan na ako dito. Hirap na ako, pero kakayanin ko to. Parang ganun. Pero as a, like yung childhood nyo naman po with your family, how was that growing up with them? Kasi yung tatay niyo po, di ba, OFW. So, paano po yun? Sulat-sulat lang sa abroad. Ganyan. Habang lumalaki kami, nasa abroad siya. Nag-aalaga sa amin yung nanay ko. Tapos, 4 kami magkakapatid, 3 lalaki. Tapos ang lalaki pa. So, mahirap talaga alagaan. So,
Medyo nahirapan din yung nanay namin kasi mag-isa lang siya nagpalaki sa amin. Sulat-sulat lang kami sa tatay namin, gano'n. Wala pang mga cellphone noon eh. So, Saang country po ba siya? Sa Saudi Arabia siya. Okay. So, pag may aalis, yung mag-a-abroad, magpapadala kami sulat. Minsan, nakakatanggap kami na sulat. Minsan, voice tape. Yung sa recording ng Cassette? cassette tape. Yan. Minsan, nagpapadala rin kami ng cassette tape. Yun yung kinalakihan namin na nakikita namin na nagsasacrifice yung magulang namin. So, nagkaroon kami ng kuya ko, kapatid ko, nagkaroon kami ng motivation na lalong magpursige. Very motivated kami. Pero wala po kayong ibang relative na nag-start sa basketball? Kayo lang po ng kapatid niyo yung nag-start? Wala. Okay. Meron lang sa amin baryo, minsan nagta-try out sa mga school. Yun. Pero kami ng kuya ko yung talagang naging mas parang nakapagpursige talaga na magtuloy-tuloy hanggang professional. So, bale di ba parang natap po kayo? So, from high school, natap kayo na mag-college, tapos as an athlete. Kwento po yung kung paano nangyari. May mga ang nangyari dyan, may mga nag-scout dyan sa lugar namin. Ang na-scout yung kuya ko. Siya nauna. Siya yung nauna. Nung nauna na siya doon sa St. Francis, nag-third year high school siya doon. Ako second year sa Tansa. Nung the next year, sumunod na ako. Sumunod na ako doon. Yun yung 14 ako. Nag-start na rin ako sa mga very organized basketball. Tapos saan po kayo mga naglalaro noon sa mga liga-liga, ganyan. May mga school tournaments marami kaming school tournaments sa St. Francis, yung mga Southern Manila, NCRAA, National Students, ganyan, University Games. So, marami rin kaming liga. Kaya, tuloy-tuloy yung mga laro namin. Tuloy-tuloy yung program ng school. And then after po, so, ano po yung tinik niyo ulit nung college? Business. Pero hindi niyo na po na-pursue? Or nagamit niyo rin po ba somehow? Ngayon nagamit ko siya kasi may mga negosyo. Okay. So, malaking bagay din yun pala na yun yung na-take ko na business. At least na-apply ngayon. Actually, kahit naman nung bata pa ako, nung bago pa lang ako naglalaro sa PBA, sumusubok-subok na rin ako ng mga negosyo. So, doon ko nakita na mahilig din talaga ako mag-negosyo. So, from engineering to business to basketball. So, yun po yung And then, nung sa basketball na po, after graduation, doon na po, saan na po kayo napunta? Napunta ako sa PBA. Pero nung habang nasa college ako, naglaro ako sa PBL, amateur. Yung bago ka mag-PBA, mag-PBL ka muna. Tapos naglaro ako bago pa pala yun, naglaro muna ako sa national team ng RP Youth. Ang tawag kasi dati sa Batangilas, RP Youth. Okay. So may RP Youth, naglaro ako sa national team ng 18 and under, 20 and under. Tapos sumunod na doon, bago ako magpa-drop, nakalaro ko sa mga Southeast Asia, Siaba, tsaka SEA Games. Yan, nakaka-gold tayo dyan. Bago ako nag-apply sa PBA, tapos, yun, nakuha na ako sa PBA. Ang una kong team, FedEx Express, tapos naging Air 21 Express. Tapos TNT na. So, yun po, yung gano'ng katagal po kayo dun sa FedEx? Tapos, sila po ba yung nag-reach out sa inyo? Na parang sila yung may gusto na kunin kayo sa team nila? Kasi sa PBA kasi merong drafting may PBA draft. So, magpipick sila, ganyan, mga player, kung pangilan yung pick. So, kinuha nila ako, tsaka si Mark Tingris, magkasama kami sa team. Yun yung una kong team. 5 years ako sa team na yun. Tagal din. Tapos, 9 years ako sa Token Tex. Tapos, 3 years ako sa Meralco. Tapos po, interested din kasi ako malaman kung paano siya nag-work nga. So, yung contract-wise, paano po siya yung signing nyo po? Parang per year ba? Or meron talagang allotted na, okay, ito 3 years. Tapos, we'll see by next year kung gusto ko pa namin dito sa team. Or paano po siya nag-work? Tama ka doon. Ang mga napipirmahan ko, puro 3 years Okay. So, 3 years. So, after that, evaluate ka kung gusto yung performance.
Tapos pag okay, pirma ka ulit. Per year na po after nung 3 years? Hindi, puro Depende. 3 years ang nakukuha ko. Okay. So, kahit na-trade ako sa ibang team, tuloy lang yung kontrata. For example, from Air 21, na-trade ako sa TNT, Tokentex. I-absorb lang yung contract. Tapos pag na-expire na ako sa Tokentex, pipirma ulit ako ng 3 years, tapos 3 years. Hanggang sa na-trade ako ng Meralco, tapos 3 years ulit. Ganun. Tuloy-tuloy lang. Okay. Pero at the same time, habang nandyan yung career ko sa PBA, nasa-select din sa national team. Ganun yung nangyari. So, kahit na naglalaro ka sa PBA at na-invite ka sa national team, talagang ura-urada, nag-yes agad ako sa invitation. Walang dalawang isip yun. Tapos po, yung Meralco yung pinaka naging last nyo? Last team ko yun. Ngayon naman, nasa coaching ako nung nag-retire ako. Sa Tokentex naman, TN. Tapos paano naman din po yun, yung pagiging assistant nga na coach? Parang may nag-reach out din sa inyo? Or kayo din yung nagsabi na, gusto ko mag-assistant coach? Actually, nung nag-retire ako, nagkaroon ng bakante doon sa TNT. Ngayon, kinausap ako ng isa sa mga boss doon sa TNT na kung pwede ko daw na tulungan ko yung team, sama ako sa team, ganyan. May mga players na kakausapin, ganyan, tutulong-tulong. So, nag-yes agad ako. Okay. Na-offer din? Oo, kahit pa paano. Kasi siguro, parang give back din sa akin dahil sa sacrifice ko dun sa team na ilang taon akong naglaro at nakapagbigay ako ng mga championship, siguro parang pamilya na rin. Ganun kabait yung mga boss namin dun sa TNT. And then nung time na naglalaro kayo nung basketball pa, talagang ano po yung weekly routine nyo? Na gaano kadalas yung trainings, tapos paano nyo nababalance yung life nyo? Parang work-life balance. Medyo mahirap din, pero at the same time, pag yung sanay ka na, makakayanan mo, ang weekly niyan, Monday, Tuesday, practice. Tapos minsan may break ng Wednesday. Recovery ng muscles, recovery ng katawan. Tapos Thursday, Friday, practice. Tapos Saturday, may tune-up game, practice game, kalaban yung ibang team. Tapos Sunday, break. So minsan, pag Sunday game, break ng Monday, tapos weekly ulit yun, practice. So, tuloy-tuloy yung training. So, pag yung may mga day off, binibigay ko yung oras dun sa family ko, sa mga bata, lumalabas kami, yun, kumakain kami sa labas. Pupunta kami sa mall, galaro sila. So, bale parang 2 days din po yung weekend nyo, pero hindi as a normal na Saturday, Sunday. Kalimitan, iba-iba. 1 nga lang minsan 1 lang. So, swerte na maka 2 days ka. Tapos po, gano'ng katagal yung training? Parang 8 to 5 din ba siya na oras? 9 to 12. 9 to 12. So, call time mo mga 8. 7:30. Tapos, pag gusto mo mag-extra work ka after practice. Hanggang 12 noon. 12 noon. Ngayon, pag gusto pa magstay, pwede naman. Workout ka doon. Para rin makaiwas sa mga injuries. Kasama yun mga weights. Ano pa ba? So, yun yung routine. Basta mayroong pagkakataon na may bakanting oras, inaano ko agad sa pamilya ko para makabawi. Lalo na nung nag-national team. Minsan matagal kami sa abroad. Minsan may training camp pa kami sa abroad din. Ganun. So, sacrifice na kami sa laro. Sacrifice din yung family. Kasi, pati yung layo kasi. Tapos umaabot po ng months yun minsan? Meron time na months yung World Cup. 47 days kami sa abroad. So, medyo mahirap din. Pero kasi nga, para sa bansa, para sa bayan, willing din mag-sacrifice yung mga loved ones mo. Diba? Naintindihan naman din nila. Ganun. Alam nila, national team yun eh. Part of the job. Yun lang naman ang kaya nating maibigay kung gaano mo kamahal yung bansa mo. Yun na yung maitutulong mo.
Parang yun din nga yung napansin ko with your other interviews din. For the love of the country talaga. And so tingin niyo po ba masasabi niyo na passion niyo rin talaga yung basketball? Like, gano'n na yung nangyari? Oo, kasi nung nag-retire ako, parang ang hirap bitawan ang hirap mag-retire talaga naging passion na sa akin yung basketball. Bukod pagkatapos ng pamilya ko, basketball na. Kumbaga, dun lang umiikot yung ano ko eh. Yung buhay niyo. Ngayon, pagkatapos ko mag-retire, nasa basketball pa rin ako. Tapos minsan may mga exhibition games kami. Yung Gilas Legends, PBA Legends, ganyan. So, nasa basketball pa rin. Kasi gusto rin namin makapag-give back sa mga ibang kababayan natin na gustong manood. Yun, nakakapagbigay pa rin naman ng saya kahit pa paano sa mga kababayan nating no homesick. Pag yung nasa abroad kami, ganyan. Itong huli, nag-Canada kami, yung Gilas Legends. So, okay naman, successful. Parang ano din po talaga, parang giving back to the OFWs din, or yung mga nandun na Filipinos. Na dati ring sumuporta sa amin nung naglalaro kami. Way back 8 years ago. Na kami kasi yung parang unang Gilas na kahit pa paano eh, nakapanalo. Yan. Kaya naalala nila kami, So, yun din yung ginagawa namin na para magtuloy-tuloy yung Gilas Legends, yung mga dating Gilas. Yung ginagawa namin. Gumawa kami ng grupo para mag-exhibition games sa mga iba't ibang lugar. To entertain them. Local or international. And then, of course, syempre po sa basketball, as a sport, hindi po natin may iwasan yung pagkakaroon ng injuries, ganyan. Ano po yung masasabi niyong mga parang talagang injuries na tumatak or intense yung talagang nangyari sa inyo? Sa akin, yung sa likod ko. Nagkaroon ako ng herniated disc, medyo nagganon yung disc ko, konti. Pero bukod doon, mga strain lang ng muscle. Ang ayaw ko talaga yung sa tuhod eh, pero hindi naman ako nagkaroon ng injury sa tuhod. Yun lang naman na makakapagtigil sa isang karir ng player eh. Tsaka kumbaga parang abala, istorbo sa karir. Minsan hindi nagtutuloy-tuloy yung karir ng player dahil sa injuries. And then nung sa back nyo po na yun, gaano katagal kayo nag-stop nung nagka-injury kayo? Siguro mga 4 months lang naglaro na ako. Pero grabe din po agad yung 4 months din na yun, parang walang sweldo. May sweldo pa rin ba kayo or something? Buti na lang, mayroon pa rin. Okay. Kasi nagkaroon naman ako ng injury dahil din sa basketball. Parang insured? Hindi naman. Tinuloy lang yung sweldo. Okay. So, yun yung pinakamahirap na part sa akin kasi hindi ako makagalaw noon ng ilang araw, ilang linggo, hindi ako pwedeng gumalaw. Kasi likod nga. So, nagpursige ako, therapy, ganyan, palakas. Nakabalik pa nga ako sa national team ulit eh. Wow. Pagkatapos nun. So, pagkatapos nun, nag-retire na ako sa national team. Naglaro na lang ako sa PBA. Yun din yung isa sa mga sa tingin ko nagpaaga ng pag-retire ko. Kasi nag-retire ako ng 37, 38. Yung mga injuries ko dahil sa pagod na rin sa national team. Pero okay lang, hindi ko naman pinagsisisihan. Okay lang sa akin yun. Pero syempre, mas hahaba pa sana. Actually, parang bala ko mag-retire 41 eh. So, dapat last year pa lang ako mag-retire. Pero nasakto. Pero meron din po kayong naging heart illness, no? Paano naman po yun? Nung bata ako, nung 18, nagkaroon ako niyan. Parang atrial fib. Tapos gumaling siya. Nakalaro ulit ako. Tapos nito nga, nung bago ako mag-retire, parang bumalik siya. Parang isa na rin yun, so sobrang pagod na rin. So nakuha ko yun siguro dati nung bata pa ako. Tapos nasobrahan ako sa pagod nung 18 kasi nga nag-practice ako sa school.
Sa PBL, tsaka sa national team, 3. Kaya napagod. So, pwedeng yun ang isa sa mga reason. Tapos, nitong matanda na ako, 37 na, parang bumalik siya. Pero nagpapasalamat na rin ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng career. In between dun sa life ko bilang basketball player. Kahit pa paano, nakapaglaro ko sa national team. Yan, nakapaglaro ko na, kumita ako, nabigyan ko ng maayos na buhay yung pamilya ko. So, masaya na ako doon. Yeah. So, ano naman po, let's talk about the positive side naman po of playing basketball. So, when it comes to the wins, tsaka yung ano po, naging goal nyo po ba na talagang gusto nyo maging MVP, ganyan? So, paano po yung naging thought process nyo nun? Actually, ang mga player, syempre gusto mag-MVP niyan. So, kahit sino naman gusto mag-MVP. Pero, ako kasi hindi ko siya hinahangad pag naglalaro ako. Hindi ko hinahangad na ako yung mag-MVP. Gusto ko mag-champion. So, alam yan ng mga ka-teammate ko. Lalo na, alam yan ng ka-teammate ko, sina Jason Castro, yan, sina Jimmy Alapag dati. Alam nila na kahit sino mag-MVP sa amin, okay lang, walang problema. Basta, meron kaming target, championship. As a team talaga? As a team. Kaya naging successful yung team na yun eh. So, walang inggitan. So, every game, iba-iba yung nagiging best player. So, yun yung gusto namin. Kumbaga, lahat nabibigyan ng pagkakataon. Lahat may nag-step up. Sportsmanship talaga. Teamwork, ganyan. Teamwork. Kumbaga, may tiwala na kami sa isa't isa. Tapos proud kayo kung sino man yung MVP for sa ngayon, ganyan. Tapos since nagsasalit-salit din naman kayo, okay nga din. Actually, meron nga kami isang series ng finals. Best of 7. Game 1, yung isa ang best player. Game 2, yung isa ang best player. Game 3, yung isa best player. Game 4, yung isa best player. Game 5, pero ang best player of the conference, yung isa. Pero yung finals MVP yung isa. So, Lahat. Ang dami. So, yung, isa yun sa mga talagang nakaka-proud na moment. And ano pa po mga, from your memories, from nung time na nagpe-play kayo, ano yung mga parang hindi nyo makakalimutan ng mga moments with your team din? Lalo na pagka, kunyari, sama-sama kayong pupunta sa, ibang bansa, ganyan. Ano yung naaalala yung mga funny or kwela na something? Siguro, alam mo naman, pag yung mga magkakasama kayo, hindi may iwasan yung mga, meron diyang may uutot. Di ba? Tapos, sobrang magkakilala na kayo. Alam mo na kung kanino, kapag walang tunog yung utot, alam mo kung kanino yung utot. Ganun sa sobrang kilala mo na sila eh, di ba? Yung mga nakakatawa. Alam mo, kaya ano yan? Kaya ano yung utot na yan? Ikaw yun, no? Hindi na yung makakatanggi. Kilala ko utot mo. Kaya, ganun lang yung Tapos mga kulitan, mga kwentuhan, mga jokes, mga knock-knock. Yun yung mga nakakatuwa dati na. Pero ang hindi ko pinaka gusto ko talaga, yung pinakaunang championship. Yung pinakaunang championship. Yun yung pinaka best moment sa bilang professional basketball player. Tapos doon naman sa bilang national team sa Gilas, ang pinaka-favorite moment ko doon, yung nanalo tayo sa MOA Arena. So, yun yung first time na nag-host tayo, tapos nag-qualify tayo sa World Cup. Yun talaga yung yung South Korea na halos 20 years na tayo hindi na nanalo. Kumbaga, meron nga silang tinatawag na sumpa. The Course of Korea. So, na-broke natin yun. Yung sumpa. So, nanalo tayo sa Korea. Kalaban natin Korea. Kaya, nakapasok tayo sa World Cup. Nice. So, yung Gilas din po pala, paano pala nakakapasok sa Gilas? Parang tinatap din best of the best from the different teams po, diba? Tapos, parang paano kayo sinabihan? Actually, makaka-receive ka niya ng... Dati kasi, nung hindi pa masyado yung mga email, wala pa masyadong cellphone, sa text lang. Kasi wala pa namang email yung cellphone dati. So, makaka-receive ka ng text, you are invited, ganyan, tatanungin ka, gusto mo ba, ganyan. Magko-commit ka ba?
So ako, nag-yes agad ako. Pero syempre, nitong tumatagal, siguro mga email na natatanggap ng mga yan, mga player. Para maging parang formal lang. Diba? So, invited ka sa national team, ganyan. Pinipili naman yan ng coach. Tsaka ng management. Kung sino yung mga iimbitahan. Tapos, halimbawa, yung iimbitahan, mga 24 na tao, na players. Bababayan sa 16. Parang may pa-audition pa din? Magka-tryout ka, ganyan. Yun, tama, parang audition siya. So, magta-tryout ka dun sa mga practice. So, meron day na magkakat na. Tapos 16 na lang kayo. Tapos minsan 14 na lang. Minsan 13 na lang. Hanggang sa maging 12, yung final lineup. Tapos ano yung, parang nung audition, ano yung ginawa nyo nun? Parang ano yung mga pinakita nyong mga moves, ganyan? Oo. Tsaka yung practice, very intense. Talagang sobrang go hard talaga. Very hard practice. Tapos, ang isa dun sa susi dun, kailangan makasunod ka dun sa gusto yung paggawa ng coach. Yun yung ano. Tsaka paano ka mag-fit dun sa gusto mangyari ng coach. Yun yung ano. Pero at the same time, may mga coach kasi nakikita na itong player na to pwede sa international. Itong player na to parang hindi siya pwede sa international, parang sa PBA lang. May mga ganun eh. So, kaya kailangan, pagdating pa lang ng practice, unang araw, pakita mo na pwede ka. Ganun. Grabe pala. Intense din yung pagdadaanan. So, hindi talaga basta-basta na... Tsaka walang sigurado. Oo nga. So, lahat kayo, try out. Audition ng audition hanggang talaga sa lahat. Kahit din sa teams po na naging party ako nung sa Talk and Text, ganyan, may pa-audition din siya. May mga pa-tryout yan sa una. Siyempre, lalo na pag mag-apply ka, magpapadrop ka. Unang mag-tryout ako sa Alaska. Tryout pala yung term sa pag sa basketball. Nag-audition. Kasi actor, yeah. Yun yung sanay akong term, audition. So, tinry ko doon sa Alaska. Pero ang napick nila si Sanitos. Kasi nga napick agad ako ng Air 21. Yun. Tapos every year may mga pa-tryout yan. So, lagi may mga bagong player na nagka-tryout. Minsan, pag yung may player na hindi na nakapirma, nagka-tryout naman sa ibang team. So, yun yung nangyayari. Pero kayo, every time, parang na-reach out kayo na, dito, sali ka sa amin, ganyan. Oo. Wow! Ako pirma. Hindi na kailangan mag-reach out eh. Kayo na yung pinupuntahan. Wow. Kasi talagang nakita ko eh. Nung second year ko, sabi ko, kailangan umangat yung laro ko. Although, nung first year ko, okay naman. Kasama ako sa rookie team, all-rookie team. Pero, syempre, mas ibang level na dapat second year, third year. Kailangan every year nag-i-improve. Nagre-level up talaga ng skills. Yun yung ginawa ko. Talagang lahat sinusubukan ko. Just doing your best every time. Mahirap kasi pag nagka-tryout ka lang eh. Kailangan pakita mo na. Ikaw yung gusto. Diba? Ikaw yung pipiliin. Sana lahat pinipili. Charot. So, pagdating naman po sa eto, love life naman, para sino naman po yung pinili nyo? Ayan, yung wife niyo po. Paano kayo nagkakilala? Nagkakilala kami ng wife ko, si Dayan, sa Ligang Labas. Ano po yun? Ang tawag doon, speed dating ng basketball players mo. Mga liga-liga na yung may liga dun sa isang lugar. So, ako, hinuhugot ako. Parang import ka. Hinuhugot ka na. Maglaro ka dito. Ganyan. So, yung isang ka-teammate ko sa college, si Albergara, point guard, ka-teammate ko din siya dun. Tapos at the same time, pinsan niya yun. So, pinakilala, ganyan, nagkakilala kami. So, niligawan ko. Nanonood po siya doon. Nanonood siya ng game. Siyempre ako, pasikat ako sa game. Diba? Shoot. 3 points. Titingnan mo, para sa'yo to. Nanonood kaya? Nanonood ba yun? Kaya di lalo mong gagalingan. Pag So, yun. Tapos, nakuha ko yung landline number. Tinatawag-tawagan ko sa payphone. Tapos,
tinanong ko kung pwede nang manligaw, ganyan, hanggang sa, yun nga, gusto rin niya ako. Tapos, naging kami. Tapos, maaga kami nagkaanak. At what age po kayo nito? 22 siya, 20 ako. So, hindi pa kami tapos mag-aral. So, medyo mahirap. Pero, syempre, kailangan magawa mo ng paraan. So, kakayanin naman. Yan, medyo struggle ako noon kasi syempre batang-bata pa. Tsaka parang from the start of your basketball career din po halos. Buti na lang, nakapirma ako sa PBL, sa Jan-O. Nagkaroon ako ng salary. Tapos sa sumunod na taon, nag-apply na ako sa PBA. So kasama nyo rin po pala siya nung, halos from the start din talaga ng career nyo, no? Oo, start ng career, pa-college pa lang ako nung nakilala ko siya. So, kasama ko siya sa baba. Hanggang sa you rise together na. Oo, masasabi ko na naging successful yung career ko sa basketball. Kasama ko siya hanggang ngayon. Ang sarap ng ganong feeling. Very proud ako doon kasi ang very crucial sa career ng isang basketball player, yung partner. Kailangan very supportive. So, yung ganun siya. And understanding. Siyempre nga po, napag-usapan natin, di ba yung mga international games pa, tas minsan matagal mawala, ganyan. So, very understanding talaga siya. Very supportive. Hanggang ngayon sa pagiging assistant coach din, ganyan. And the businesses. Lalo na. And then, what about your children po? Di ba you have 4 kids? Bali yung anak ko, girl, boy, girl. Panganay nasa Lasal, third year college. Yung pangalawa nasa UST, grade 12. Yung pangatlo nasa Ateneo, yung lalaki, grade 11. Tapos yung bunso, grade 6 sa Divine Light Academy. Meron po ba sa kanila nagsa-sports din? Yung lalaki, nasa Ateneo siya volleyball. Okay. Matangkad pa sa akin What? At ilang taon? 16? 6'7". So, oh my gosh. Okay. Ang tangkad niya. Dati siya nagba-basketball. Dati pa nga siya, na-invite pa nga siya sa Batang Gilas Tapos nag-practice. Tapos ngayon, nung nag-cross-training siya ng volleyball, nagustuhan niya yung volleyball. So, doon siya mas nag-focus. Mas nagustuhan niya yung volleyball. So, volleyball na siya. Shift daw siya sa volleyball. Sabi ko, sige kako. Nakita ko rin po na parang feel ko po based on your posts din po, sobrang family man talaga kayo na halos lahat ng Facebook photos niyo po with your children. So, paano niyo po talaga na balance yung family life nung time na nagba-basketball din kayo? Parang halos once a week niyo lang sila nakakasama ng talagang kayo yung magkakasama, no? Yun nga, kagaya ng sinabi ko, very crucial yung magiging partner. Kasi siya, hindi siya kumuha ng yaya. Siya talaga mismo nag-alaga sa 4. Hanga nga ako dyan kasi minsan, dala-dala niya sa mall, 4 na bata. Grabe, with stroller tas kayo. Kasi kahit mga 4, 5 years old, ang tatangkad na nila Mas mahirap. Lalaki. So, yun. Talaga nakatutok siya. Kaya, parang feeling ng mga anak ko, hindi kami masyadong nakukulang. Kasi siya pa rin yung nandun So, at the same time, sinisigurado namin na masaya yung mga bata at saka komportable. Yun. Ang sarap sa feeling na ganun din yung nila, naging reaction even with your very busy career. Oo, kumbaga naintindihan nila. Tsaka kada championship namin kasama yan sa picture dun sa court. Cute. Nakasuot din sila ng pasok na yan. Sanay sila na nag-champion. So, yun nga lang, syempre, hindi naman pwedeng laging akala nila panalo. So, pinapaintindi ko sa kanila pag yung talo. Hindi sa lahat ng panahon, mananalo ka Kumbaga sa kanila, sinasabi ko, pagdating sa grades nyo sa school, hindi nyo ma-perfect yan. Hindi kailangan laging mataas. Minsan, may mga time na bababa din yung grades nyo. Kaya huwag kayo madidisappoint. Wow, may life lesson na rin. May mga ganon. And then, pagdating naman po nung 2020 po kayo nag-retire, no? So, partly, sabi niya po, because of the injuries. And then, dahil din po ba sa pandemic, parang
paano nyo po na-feel na it's time to retire? Gusto ko pa sanang mag-try eh. Mm. Kaso, nung pandemic, Mm. doon na ako nakapag-desisyon lalo. Mm. Kasi nagkaroon ako ng time sa family ko. Lagi kami magkakasama, ganyan. Tapos humingi din ako ng advice sa ibang na gusto ko magre-retire na ako. Oy, tuloy mo na. Ganyan, huwag ka matakot. Ganyan. Okay lang yan. Ganyan, ganyan. So, yun. Kaya nag-decision na ako. So, nung na-experience nyo na with your family na matagal, parang, ay, gusto ko na tong ituloy-tuloy. Parang ganun. Kasi nung time na yun, parang hindi mo alam kailan matatapos yung pandemic. Kasi habang tumatagal nun, parang lumalakas yung virus. Ganyan, ganyan. Tapos, nasanay na ako na yung buhay, simple lang. Di ba, simple lang naman dati nung pandemic eh. Di ba? Kung ano lang yung ulam, ganyan lang. Iisipin mo lang, ano kakainin mamaya. Ganyan. Wala ka masyadong iniisip na ibang bagay. Tapos, suporta ka lang sa ibang kaibigan mo na gustong kumita. Suporta ka sa ganito, tulungan. Yan yung pandemic, sabi ko, kailangan ko na mag-retire. Na-feel nyo na. And then, yung business nyo po, nag-start siya din after pandemic or even before? Before. Nakasurvive naman kahit pa paano. Thank you kay Lord na nakakasurvive. So, nung, di ba, nag-retire po kayo, and then, nag-rest po kayo ng gano'ng katagal bago kayo i-ask na pwede ka bang 2 months lang. 2 months lang? Grabe, ang bilis lang din. 2 months lang. Kasi parang nagbabalak na kasi na-break yung PBA nun eh. So, nagbabalak na bumalik yung PBA. So, kailangan na mag-practice. So, nung nag-retire kasi ako noon, nagmotor ako. Tinaray ko magmotor. Tapos, na-aksidente ako. Oh no. Yung rest, hindi pa naging rest. Na-aksidente ako dun sa motor. Sa may Cabiang Tunnel. Tapos, may nag-rescue sa akin police. Sinakay ako sa mobile. Tapos dinala ko sa ambulansya, sa Ternate. Sakit nga ganyan. Lubak-lubak pa naman. Nakabaksak yung balikat ko. Putol kasi ito eh. Putol. Oh no. So, dinala ko sa Cavite. Buti na lang yung doktor, kumpare namin. Inoperahan ako. Kasi mahirap pag Manila, parang ayaw mag-opera eh. So, habang nandun ako sa, tumawag pa sa akin yung coach ng TNT, tumawag sa akin. English speaking yun, Coach Mark Dickel. Ang accent niya, ang hirap intindihin. So, in pain ako. Kaka-aksidente ko lang eh. In pain ako ganyan. Tumatawag siya. Hi, where's that? I'm excited to be with you. Ay, hindi ko maintindihan. Nahirapan. Yes. Pero in pain talaga ako. Kasi kakadating ko lang ng hospital eh. Wala pang painkiller. Wala. Tumawag siya. Kinumusap ko. Ang hirap. Pero hindi niya alam na na-aksidente ako. Dumudugo na yung ilong mo, tapos in pain pa. Mahirap. Tapos tumawag yung teammate ko, kumpare ko, si Jason Castro. May motor na daw siya. Pare, may motor na ako. Yung ting oras na yun, sumunod siya, tumawag. May motor Ayoko na ako. Hindi, hinayaan ko muna siya magkwento. Excited. Hanggang sa sinabi ko na, pre, ganda ng motor mo, kaso na-aksidente ako. Parang ayoko na, pre. Ganun ba? Ayun, nakakatawa lang. So, ang daming nangyari nung time na yun. Sabay-sabay. Motor ako, ganyan sabi ko, hindi na ako dapat magmotor, ganyan. Kaya sabi ko, sige, magpo-focus na ako doon sa bagong career. Coaching. May ako mga advice, ganyan, sa mga ibang coach. Yung dati naming assistant coach sa sa school, tapos yung assistant coach sa TNT, humingi ako ng advice. Grabe. Parang talagang sinasabi ng universe, wag ka dyan, wag ka magmotor, dito ka ulit sa basketball, bumalik ka. Oo, parang gano'n. Parang gano'n nga nangyari. So, okay na rin kasi kahit pa paano, nakakapag-share ako ng mga konting base sa experience ko, ganyan. Nakakapag-share ako ng mga konting tip, nabibigyan ko sila tungkol sa basketball. So, okay na ako doon, masaya na ako doon. And then, as of now, ano pa po yung parang goals nyo pa in life and plans sa ngayon? Actually, parang minsan nako-consider kong tumakbo sa politika sa Tansa Cavite. Pero nagtatalo sa akin yung yung mawawalan ako ng oras na naman sa pamilya ko. Pero gagawin ko, tutulong na lang ako sa ibang paraan. Parang gano'n.
magpapa-basketball clinic, ganyan. Yung mga ganun na lang gagawin ko, tutulong-tulong. Kung ano yung maibibigay ko dun sa lugar namin. Parang ganun. To give back talaga to the people. O kasi, pagkatapos namin ni Kuya Yancy, yung kuya ko, parang wala na sumunod sa basketball. Meron nag-volleyball, yung Santiago Sisters. Sila sa volleyball naman. Tapos meron naman mga iba na sa mga SEA Games, nakakamedalya sila, yung mga gymnast, ganon, mga iba-ibang event. Pero siyempre, gusto namin, may sumunod din sa amin pagdating ng basketball. So sana, isa yun sa gusto kong mangyari, na makatulong sa sports doon sa lugar namin. Yeah. Parang to hold maybe training sessions, ganyan, or something. Kahit yung pinaka-program ng lugar, ma-upgrade, kumbaga mag-level. Kumbaga yung standard namin, tumaas naman. Kasi yung ginagawa ng mga ibang lugar sa amin. Yung mga DASMA, ganyan, mga gentry, mahilig sila sa sports. Good luck po dyan. Sana mangyari at matupad. Sana. And then for you po, sino naman po yung masasabi nyo or ano ang inspiration nyo? So para kanino po kayo bumabangon at patuloy na nangangarap pa rin? Siyempre, unang-una sa pamilya ko. Yung mag-iina ko. Yan sila. Talagang kahit sobrang aga, 4:30 man yan, alas 5 man yan, babangon ako dyan. Babangon ako. Basta kailangan nila ako. At the same time, siyempre, yung mga unang pamilya ko, yung nanay ko, mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko, kahit paano, isa rin yan sa mga motivation ko. Siguro, pag yung dumating yung time na meron dumating na bagong opportunity at hindi na ako sa basketball, siguro, pag-uusapan muna namin ng wife ko. Diba, meron may ibang opportunity, dun kami. Parang gano'n. Tsaka nafe-feel ko rin po, lagi niyo pong ginagawa to for the country and for other people din po. Oo, kasi iba yung nakakatulong ka, iba yung nakakapag-servisyo ka. Kumbaga, bigay ng karangalan sa bansa mo. Yun yung isa sa mga, kumbaga, walang katumbas na halaga yun. So for aspiring naman na mga gustong mag-basketball, ano po yung mabibigay niyong advice for them? Sa mga gustong mag-basketball o kahit anong sportsman yan, kailangan una maging determinado kayo. So, lagi nyo ibibigay yung best nyo. So, humingi muna kayo ng guidance kay Lord. At the same time, sabayan nyo ng disiplina at pagpupursige. At maniwala kayo siyempre sa pangarap nyo. At kailangan meron kayong nakasuporta rin sa inyo, kagaya ng mga magulang nyo, mga kapatid nyo, mga pamilya nyo, ganyan. At sa mga sa mga magulang naman, na gusto mag-sports yung mga anak ninyo, hayaan nyo sila mag-sports kasi lalo na ngayon na ang panahon natin ngayon puro gadget, nasa bahay lang ang bata. So pag gusto nila mag-sports, o kaya i-push nyo sila sa sports, na maging active sila, magkaroon sila ng magpawisan sila, ganyan. Marami silang matututunan sa sports, lalo na sa work ethic. Ayan, pagiging maaga, pagiging professional, pagiging hindi late, kumbaga, hindi agad susuko yung anak ninyo. Hindi nila maisipan sumuko sa buhay. Diba? So, yan yung isa sa mga gusto kong maano ng mga magulang na ituloy natin kung gusto mag-sports ng mga bata at kung hindi man, medyo pasalihin natin. Magsisimula yan, pasalihin mo sa mga basketball clinic, basketball camp, or volleyball, or tennis, or kahit anong sports yan. Hindi nyo natin alam, baka yan, yung mga susunod na Hydrin Diaz, yan, Carlos Yulo, mga nagbibigay ng medalya sa atin. Yes. Sobrang important talaga ng support ng family, friends, and yung mga loved ones natin. Sobrang true yan. So yan,
there you have it. We heard it here from Sir Ranidel. Thank you so much for being here at Pillow Talk. And, ayan, good night na po tayo sa kanila. Good night. night. Sweet dreams. Yay! Okay.